Mag-ingat po sa pabago-bagong panahon dahil peak ngayon ng flu season at ayon yan sa Department of Health. Payo ng mga doktor, agad kumonsulta kung mahigit 1 linggo nang naranasan ang inyong ubo at sipon. May unang balita si Von Aquino. Peak o kasagsagan talaga ng flu season ngayong Pebrero ayon sa Department of Health. Heto nga si Joshua, 3 araw nang may ubot sipon. Sobrang hirap. Lalo na't mayat-mayang nagkakaano yung yung ilong ko. Water therapy lang po. Oo, may okay naman po. Si Valentino, 2 linggo na raw may ubot sipon at hindi pa raw nagpapadoktor. Nag-home remedy lang muna siya. Nag-ano ko ng warm water sa umaga. Tapos iniinit ko muna yung kalamansi, pinipiga sa kutsara. Tapos lalagyan ko konting asin, iinumin ko na yon. Ayon sa mga eksperto, ang mga nararanasan ngayong ubo, sipon, pananakit ng lalamunan at katawan, lagnat at baradong ilong, maaaring dulot ng viral o bacterial infection. Pero ibang usapan na kung hindi pa yan gumagaling matapos ang 7 araw. Kung viral infection lang, kayang-kaya na ho nila, no, na sa sarili nila. Pwede ho siguro mga 7 araw. Pero pag umabot na rin ho ng 7 araw, tapos talagang medyo malakas pa yung ubo, no, at saka yung sipon, then magpatingin na rin ho kayo. Kasi talagang hindi ho dapat nagtatagal ang mga ubo-ubo ho na yan, no. Ang mga may comorbidities anya tulad ng hika, sakit sa puso at COPD o chronic obstructive pulmonary disease, dapat magpakonsulta agad kung 5 araw nang may respiratory illness. Kung umuubo na ng 2 linggo o higit pa, mag-ingat din sa posibilidad ng tuberculosis. Ang bansa natin ay endemic for tuberculosis, no. Kailangan iisipin namin ang TB para ma-diagnose natin kaagad, no. So para mas ma-treat natin at ma-control natin ang tuberculosis. Dahil flu season ngayon, ayon sa DOH, dapat mag-ingat lalo na sa pabago-bagong panahon. Pag nag-iba kasi yung humidity ng hangin, nakakairita rin yan dun sa ating lalamunan, sa ating ilong. Kaya minsan iisipin natin, ano ba to? Virus ba to? Pero actually, baka yung marami sa atin ay naiirita lang yung mga respiratory lining sa sinasabi. Payo ng DOH, uminom ng sapat na tubig maliban kung nagdadialysis, magkaroon ng healthy lifestyle at magpabakuna laban sa flu at pneumonia. Prutas at gulay, mas marami. Andun po yung mga vitamins and minerals na siyang pagpapalakas sa ating immune system. Ehersisyo, ganoon rin po para hindi tayo madaling mapagod. At yung disiplina, wag na ho mag-vape, wag na ho magsigarilyo. Itong unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.